Ito yung ginawa natin, nilagyan natin ng mga socket para hindi tayo mahirapan mag-connect, tsaka para hindi pagkabit natin mamaya madali lang. Explain ko lang, ito yung ating relay, yan. Tapos ang ginawa ko, dinikit ko na lang dito yung ito yung fuse natin, yan yung fuse holder, ito yung fuse. Ayan, fuse natin. Uy, saan? Tumalsik pa. Yan, ito yung fuse natin. Fuse holder. Lagyan natin dyan. Yan, ang fuse natin. Bali, nilagyan lang natin ng electrical tape para magdikit na sila. Para hindi na masyadong makalat pag kinabit natin. Yan, ito yung pinutol ko na wire. Yung isang wire na galing dito sa fuse holder, kinunik natin dito sa dalawang wire ng relay. Number pag tinignan niyo sa relay is number 30 and 85, magkasama na sila. Kinunik ko na dito sa wire ng fuse holder. Tapos itong isa na to sa fuse holder, ito yung papunta sa constant power dito sa ating ignition harness. Ito ngayon, gumawa din ako dito ng isang extension, ito na wire galing dito. Ito yung nakakonek sa may module. Naglagay ako ng isang wire na ganyan, extension nya, pinasang ako para dito, para pag kinunik natin ito mamaya, salpak na lang siyang ganyan na lang siya. Ayan, plug and play na lang siya. Okay, tanggalin muna natin. Tapos ito naman yung dalawa, itong kulay yellow, huwag kayo magbabase sa kulay, magbase kayo sa number ng relay. Ayan, itong yellow, number number 86. Yan, number 86 siya. Ito yung nakakunik sa ating tawag dito sa module natin, yung kulay yellow ng module. Ito yung trigger. Plug and play lang din siya. Kukunik lang natin siya mamaya. Gaganyan lang siya. Yan. Okay. Tanggalin natin. Tapos itong isa, itong kulay pula, number anong number to? Number 87 ng relay. Ayan, number 87 ng relay. Ito naman yung output ng relay. Ikukunik natin dito sa wire na papunta sa trunk natin. Bali, plug and play lang din. Kukunik lang natin ng ganyan. Ayan. Ngayon, ang gagawin na natin is ikukunik na natin to lahat pagkatapos iti-testing natin. Okay? Yan, ikukunik na natin itong sa niya, nakakunik na dito sa tawag dito, yung fuse nakakunik na doon sa isang natin extension wire. Tapos itong trigger ng module, lagay dito sa kulay dilaw ng tawag dito relay. Then output ng relay ikukunik natin dito sa wire papunta dun sa trunk. Ayan. Okay, and then sunod natin na gagawin is yung ground ng natin, tawag ito ground ng tawag dyan, ignition harness. Lalagay natin dito sa ground natin. Lagyan natin dito sa ground. Pagkatapos huhugutin na natin dito yung yung ignition harness natin para may connect na natin yung power.
dito. Tanggalin ko muna, hirap eh. Yan, na disconnect na natin. Ngayon, sunod natin na gagawin ay tanggalin natin yung plastic, sikwatin lang. Ayan, tapos sa ilalim, sa kabila. Tanggal na. Then ito yung pinaduplicate natin na susi. Dito natin siya ilalagay. Ayan. Tapos ipipihit natin siya ng on or ACC. Ayan, naka-accessory siya para hindi siya mag-lock. And then guguhitan natin siya dito ng kaunti. Tapos puputulan natin to. Puputulin natin to susi na to. Bali, guguhitan ko. Ayan, para may palatandaan lang. Ayan. Kita na ba? Ayan, naguhitan ko na. Naguhitan. Ayan, yung ginuhitan ko na yan. Kita nyo yung kumikintab na yan na straight yan. Diyan ko siya puputulin. Putulin ko muna. Ito. Naputol na natin yung duplicate na susi. Sunod natin lalagay na natin siya dito. Pag pinutol nyo to, huwag nyo sasagada. Magtira kayo ng pagkakapitan ng long nose or ng plies para mapihit or para mahugot din. Ayan. Andyan na. And then ipihit natin sa accessories. Ayan. Kita nyo naman yung accessories dyan. Yung unang tuldok. Unang tuldok yan yung ACC. Okay. Ngayon, nailagay na natin yan dyan. Ang sunod natin na gagawin is ipipix na natin itong mga natin, itong mga gamit natin. Ayan. Tapos ito, ilalagay lang natin dito sa ibabaw dito. Tapos itong pinaka niya, itong pinaka antena niya, dapat hindi siya nakadikit sa bakal. Kung maaari is nakataas lang siyang ganyan or nakalaylay, basta hindi nakadikit sa bakal. Okay. Kung i-cable tayo nyo na lang sa plastic part dito sa sakyan kung hindi siya nakadikit sa bakal. Tapos itong mga to, ilalatag na natin ito. Yan mga yan, tanggalin natin itong mga to kasi i-ano natin to, ipupwesto na natin kung saan. Tapos itong mga antena nya, ipuposisyon na rin natin itong mga to. Okay. Then pagkatapos, ayan, tanggalin muna natin itong mga nya, socket connection nya. Para may fix na natin, may latag na natin ng maayos. Ayan. Ayan, ilalagay na natin yung push button natin dito. Pag ganyan siya. Ayan. Then itong mga to, yung lock nya, i-straight lang natin. Hindi naman kailangan straight ni straight, basta makapasok lang siya. Ayan. Kulang pa, kailangan talaga i-straight.
Yan. Ngayon ano lang natin, pihitin na lang natin kung naka ano na ba siya, kung okay na ba yung pagkakalagay natin. Kasi di ba pag inano natin to, nilagay natin to doon, naka ano siya, naka ganyan natin ng kaunti. Yan. Ang ganda nito kasi ano siya, itong gilid niya is rubber, so ano siya, dust cover talaga siya, at sealed na sealed siya. Maganda yung quality niya. Yan, lagay lang natin dyan. Pag yung happy na tayo sa posisyon niya, then ilalak na natin siya dito sa likod. Ayan, dito i-straight lang natin siya dito. Ayan, para mag-lock siya, diba? So hindi mo na kailangan ng pandikit pa or anything, kasi ano na siya, silyado na siya. Ayan, okay na siya, kasi pindot-pindot lang naman niya. Pero kung hindi kayo happy na ganun lang yung ginawa nyong pag-lock dito, pwede nyo siyang lagyan ng pandikit or anything na makakapag-secure dito. Kung gusto nyo, ano nyo, barina nyo, nalagyan nyo ng tornilyo. Pero sa akin okay na yung ganito, happy na ako dyan, di ba? Pitted na pitted siya, saktong sakto. Ayan. Ngayon ipipix na natin. Papakita ko, ano ko mo siya, itatidy up ko muna, ibabalik ko muna lahat, and then papakita ko sa inyo pagkatapos na. Ayan mga ka-trippings, i-testing na natin yung ating tawag dito, ating push start. Ayan, bali nag-ano siya. Kapag naka-standby siya, ibig sabihin naka-unlock yung sasakyan natin. Ano siya, bali nag-glow siya pag naka-unlock siya, ha. And then kapag nilock natin, yan, pipindutin natin yung ating lock sa remote. Yan, mag-off siya, meaning sa shutdown na talaga siya. Kapag in-unlock natin, naliwa na sa labas tayo, yan, mag-standby siya. Hindi, pag nandito na tayo sa loob, subukan natin siyang i-start. Tapak tayo sa brake. Yan, nakapatay yan. Tapak sa brake, pindot, mag-start siya. Okay, ngayon dahil nilagyan na natin to ng susi, nandito yung susi natin, naka-accessory siya. Subukan natin yung steering natin kung ano ba siya, kung maglalak ba siya. Ayan, ikot natin. Ayan, sagad sa kanan, hindi siya nag-lock. Sagad natin sa kaliwa. Ayan, hindi siya nag-lock. So that means kailangan talaga na may susi siyang nakalagay doon. Otherwise, kailangan mo siyang tanggalin yata yung ano doon. Sabi nila, tatanggalin mo raw yung spring doon sa loob. Kaso ayoko naman na i-dismantle na yun, kasi just in case na limbawa gusto ko siya ibalikin na sa dati, madali lang siya maibalik. Ayan. Ngayon, na-start natin. Subukan natin siya patayin gamit yung push button natin. Tapak tayo sa brake. Medyo madilim kasi. Tapak sa brake. Isang pindot. Off na siya. Okay? Meron naman na ano yata. Ito naman, kapag isang pindot, buhay ang ating accessories. Pangalawang pindot, buhay na ang dashboard. So ibig sabihin naka-turn on. Unang pindot na yon, accessories, yung key. Pangalawang pindot, dito na. Pwede na natin i-start siya dito na hindi tayo tumatapak sa preno. Ilong press lang natin siya. Ayan. 2, 3. Ayan, mga 3 seconds. Na-start na siya. Then, turn off. Ganun din. Hindi tayo tatapak sa brake. Didiin lang tayo dito ng mga 3 seconds. 1, 2, 3. Ayan, 2 seconds nga lang eh. Ayan. Ngayon naman, labas naman tayo. I-try natin yung PKE. Yung pag lumayo tayo, automatic na maglalak yung sasakyan. At pag lumapit, mag-unlock siya. Ayan.
Ito yung susi natin. Ayan, layo tayo. Tingnan natin kung mag-auto lock. Tingnan natin kung mag-close yung side mirror paglayo natin. Tsaka tutunog siya. Yun. Nag-auto lock na siya. And then mga ano lang to, mga 5 meters. 5 meters lang yung layo niya, automatic lock na siya. And then subukan nating lumapit. Natin kung mag-unlock. Yun. Nag-unlock na siya, di ba? Tapos ito naman yung remote start. Ayan. I-start natin yung ating sasakyan gamit yung ating remote. Ang gagawin lang natin is ilulong press lang natin itong lock. Siguro mga 3 seconds ganyan or 4 seconds. Gawin natin. 1, 2, 3, 4 seconds. 4 to 5 seconds sabihin natin. Ayan. Nag-start na siya, di ba? Then i-remote ano naman natin siya, stop. Ilulong press lang natin ito. Mga 4 seconds lang din. 1, 2, 3. Ayan. Stop na siya. Pero hindi siya nakalock. Ayun, nag-automatic nakalock na siya. Nag-lock na rin siya. Okay. Pag malapit tayo, nag-unlock siya. Ngayon, pwede natin itong i-disable yung ating PKE alarm. Kasi para sa akin, ayokong gamitin yung PKE dahil pag ganyan nga na konting layo, konting lapit, lock, unlock, lock, unlock. Maliban na lang kung yung trabaho mo, pag park mo, aalis ka na kaagad, hindi ka tatambay sa malapit. Yun, advisable sa'yo yun. Kung halimbawa lagi ka nagmamadali or makakalimutin ka, advisable yun na naka-on yung PKE mo. Pero sa katulad ko, mas prepare ko yung pipindutin ko na lang siya dito. Kasi nga yun nga yung problema, kapag malapit ka lang, konting layo, konting lapit, maglalak, mag-unlock. Ngayon, ang pag-disable naman nun, pwede natin siyang basahin sa manual natin. Saan yung manual natin? Ito. Basahin natin para wala yata dito yung ano niya. Pag disable niya, babasahin ko muna. Para ma-disarm mo or ma-turn off mo yung PKE or yung automatic lock and unlock kapag lumayo tsaka lumapit ka, ang kailangan mo gawin is i-press mo itong lock and unlock ng mga 6 seconds hanggang makarinig ka ng 3 busina. Ito try natin. 1, 2, 3, 4. Ayun. 4 seconds nga lang eh. So ibig sabihin nun, naka-off na yung ano niya. Automatic lock and unlock. Ayan. Naka-open yung side mirror niya. That means naka-unlock siya. Ayan. Then lumayo tayo. Tingnan natin kung maglalak. Kung may maririnig kayong buzzer or busina. Isa. Wala, di ba? Wala siya. And then pag lumapit tayo, hindi rin siya bubusina kasi nga naka-off yung ating auto lock and unlock yung sensor, yung PKE. Ngayon, para maibalik yon, pindutin lang din natin to ng katulad kanina mga 4 seconds, pero nakalagay sa manual is 6 seconds. And then dapat may maririnig kang isang tunog. Okay? Kung magdalawang tunog man yan, ibig sabihin yan basta na-disarm mo yan. Okay? Ay nabalik mo na sa dati. Gawin natin. Lock and unlock, sabay pindutin. 1, 2, 3, 4. O yun. So ibig sabihin nung naka-ano na yun, automatic na. Ayan, nag-unlock. And then layo tayo. Subukan natin. Dapat may magbabuzzer dyan, isa. Paglayo. O yun. Di ba? Then lapit tayo. Okay na, di ba?
And then meron pa palang isa na hindi ko sa inyo napakita. Ito, itatry natin yung ating trunk. Ayan, bali may trunk rails na siya. Ano natin, long press lang natin. Ayan, open na siya. 'Di ba? Close natin. Ay, hindi ko pa pala ito nababalik. Nakalaylay pa yung wire. Ayan, ayusin ko na lang mamaya. Ayan, i-ano natin, i-lock. Ayan, then i-unlock natin, long press. Okay. Successful yung ano natin, paglalagay natin ng tawag dito ng relay, tapos may fuse. Okay, ayan. Ngayon, i-disarm ko yung ano niya, automatic lock and unlock niya, kasi nandito lang ako sa bahay, konting layo, konting lapit, magla-lock unlock siya. Ayan, i-off natin yung automatic lock and unlock. 6 seconds. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ayun, okay na yun. Then, manual na lang tayo. Kasi mas gusto ko yung pinipindot dito. Ayan, lock. Unlock. Okay, goods na goods. Successful. Ayan mga ka-trippings. Yung mga gusto mag-avail, nandyan lang yung link sa baba. Check out nyo na. Then, meron tayong full video tutorial nyan. Okay? Have a good day. Have a safe trip always mga ka-trippings. Bye-bye.